Danny, as of this morning, no, nakita natin na mas marami yung mga pasaherong nag-aabang doon sa kanilang mga gate dito sa PITX compared kahapon. Pero ngayong umaga kasi, itong entrance na to, kanina, ito makikita nyo, dumadami muli yung mga pasaherong dumarating papasok ng terminal. Pero so far, no, kita natin kanina yung mga ticket booth, medyo may volume na rin, yung ilang mga waiting area dito sa loob ng terminal, kumapal na rin yung volume ng tao, no? Dahil nga expected na a few days bago yung Semana Santa, doon magsisimula magsiuwian yung mga kapatid natin from Manila sa kanila mga probinsya, no? Kahapon nga, Johnny, nagdagdag na rin ng mga additional bus trips yung pamahalaan ng PITX para nga ma-sustain yung volume ng mga tao na dumadagsa dito sa terminal. No? Pero kasabay ng Dani, kahapon kasi, napag-alaman nga ng terminal officials na merong 8 bus companies yung nag-charge, no? Nag-overcharge ng singil sa kanilang pamasahe. Kaya naman nabigyan na yan kagabi, nilabasan nila kagabi ng show cause order ng LTFRB at binibigyan sila ng 10 days para sumagot kung bakit sila nagtaas presyo. Pero kung hindi man nila masagot yan, posibleng kaharapin nila yung suspension or cancellation ng kanilang Certificate of Public Convenience na napaka-importante para sa mga bus operators. Danny? Evan, to clarify, no, yesterday when we talked to you, sinabi mo nga na parang nag-increase yung pamasahe from, I think, 1,100 by 700 pesos, something like that. And sinabi mo na nga may show cause order ng 8 bus companies. Ano ba yung dapat na patakaran ngayon? Talaga bang walang increase at all compared to pre-Iran war levels or 1 month ago? Or pwede bang mag-increase, hindi lang ganun kataas? Alam mo, Danny, nagkaroon kasi ng provisional na nilatag yung LTFRB na pwedeng magdadagdag. Pero sinarado kagad yan ni President Bongbong Marcos. No? So wala munang fair increase sa lahat ng mga land transport vehicles sa ngayon. Gaya nga ng mga buses, jeepneys, no? Pati mga tricycle. No? Kasama yan doon sa pinagbawalan na magtaas ng fare. Kaya naman yung ilang mga pasahero nagulat dahil nga 600 pesos, 700 pesos yung dinagdag dun sa kanilang the usual na binabayaran ng mga bus tickets. Kaya naman nung tinanong natin yung terminal officials, nakaabot na nga sa kanila yung ganitong kalakaran at nailapit na nila sa LTFRB. Kaya naman yung LTFRB kagabi naglabas na nga ng show cause order laban dito sa 8 ito. Kaya naman ngayon inaantay natin, naghahanap tayo ng ilang mga pasahero na baka hanggang ngayong araw, kahit na may show cause order itong 8 bus companies na ito, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang overcharging. Danny? For the mga pasahero no, and commuters, meron ba silang hotline? Just the same with the oil prices, di ba? You could report kung meron bang increase in fare na dapat hindi tama sa panahon ngayon. Ano pong magagawa nila pag ma-witness nila ang ganitong sitwasyon? Alam mo dito, Danny, sa PITX, kung maka-experience yung mga pasaherong ganyan, pwede silang lumapit dito sa may main entrance. Ito, kasi sa likuran ko, ito yung info desk ng terminal. So, pwede silang lumapit dyan at isumbong nga kung ano-ano yung mga bus companies na nagtaas presyo or nag-overcharge sa kanila. No? Yung DOTR din and the LTFRB, nagsabi rin sila na pwedeng lumapit sa kanilang mga ahensya at isumbong nga yung mga abusong mga bus companies, lalo na dito sa fare hike, dahil nga bawal na bawal yan at walang fare increase sa